Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Paano kung ang pinakatatago mong sekreto na meron kang kalaguyo ay nabunyag mismo ng iyong mister? At ganyan nga ang nangyari sa mga misis sa ating kwento ngayon. Pero imbis na humingi ng tawad sa kani-kanilang mga mister, tinodas ng mga misis na ito ang kani-kanilang mga asawa. Ang unang babaeng suspect ay kinilalang si Melody Wayan, 21 years old. Nagmula si Melody sa Nusantara, Indonesia. Nagtapos siya ng kursong Multimedia Arts sa isang universidad. Si Melody nga ay isang content creator na nagre-review ng iba't ibang makeup. Subalit ngayon ang mga account ni Melody sa social media ay borado na. Masayahin at pala kaibigan. Ganyan nga kung ilarawan si Melody ng kanyang pamilya. Sa isang event, nakilala nga ni Melody ang lalaki na kanyang napangasawa. At ang lalaki na ito ay si Alvon Gunwan, 35 years old. Si Alvon ay graduate ng Information System Study Program at nagtatrabaho bilang isang sales manager ng isang kumpanya. Mabait, masipag, magalang at kalmado. Ganyan ilarawan si Alvon ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Naging magkasintahan nga sina Melody at Alvon. At taong 2018 nang ikinasal ang dalawa at kalaunan ay nabiyayaan sila ng mga anak. Tahimik at maayos nga ang pamilyang nabuo ng mag-asawa. Buo nga ang suporta ni Alvon sa kanyang misis at binibigyan niya pa ito ng pangpuhunan para magtayo ng isang beauty salon. At tumagal nga ng 6 na taon ang pagsasama ni na Melody at Alvon. Subalit taong 2024, nang napansin ni Alvon ang pag-iiba ng ugali ni Melody. Hindi na ito ganun ka-sweet sa kanya at madalas wala sa kanilang bahay. Pakiramdam nga ng lalaki may kalaguyo na ang kanyang misis, kaya naman pasikreto niyang nilagyan ng tracker ang application ng cellphone ng kanyang misis. At November 7, 2024, nang tinawagan ni Alvon si Melody para tanungin kung nasaan ang kanyang misis. Sumagot naman si Melody at sinabing siya ay nasa bahay ng kanyang mga kamag-anak sa West Jakarta. Duda nga si Alvon kaya chinek niya ang app na ininstall niya sa cellphone ni Melody. Dito ay nakita nga ni Alvon na si Melody ay wala sa West Jakarta dahil siya ay nasa East Jakarta. At gamit nga ang tracking app na ikinabit niya sa cellphone ng kanyang misis, sinundan ng lalaki ang kanyang misis sa pamamagitan ng tracking app. At kalaunan siya nga ay dinala ng tracking app sa isang parking lot ng isang condominium. Sa lugar na ito, agad nakita ni Alvon ang kotse ni Melody. Maya-maya pa nakita ng lalaki ang kanyang misis kasama ang isang lalaki. At ang tagpo nga na ito ay nakunan pa ng CCTV. Makikita nga sa video si Melody na may kinakalikot sa mga kabinet ng kotse. Katabi niya ang isang lalaki na nagsiselfone. Maya-maya pa naglakad na nga si Melody hawak ang kamay ng isang lalaki. Hindi na nga nahagip pa sa CCTV pero nakita mismo ni Alvon na naghalikan si Melody at ang lalaki na kanyang kasama. Nagtimpi nga si Alvon ng mga oras na iyon at inantay ang tamang oras para kumprontahin ang kanyang misis. Napakasakit nga para kay Alvon na nakumpirma ng sarili niyang mga mata ang pangangaliwa ni Melody. 2 oras ngang nag-antay si Alvon sa parking lot. Maya-maya pa pumasok na nga si Melody sa kanyang kotse at dito na siya kinompronta ni Alvon. Nagulat nga ang babae nang makita ang kanyang mister. Tinanong agad ni Alvon si Melody tungkol sa kasama nitong lalaki. Aalis na sana si Melody nang harangin ni Alvon ang kanyang kotse. Galit na galit nga si Melody kay Alvon kaya naman pinaandar niya ang kanyang kotse kahit na nakaharang sa harap ng kanyang kotse ang kanyang mister. At ilang beses ngang nagpaikot-ikot sa parking lot si Melody habang ang kanyang asawang si Alvon ay nakasakay sa harapan ng kotse. At nang nahulog na nga sa kotse si Alvon, agad na tumakas si Melody sakay ng kanyang sasakyan. At makalipas nga ang ilang minuto, nadiskubre ng mga tenant ng kondo si Alvon na hinang-hina.
Agad silang tumawag ng ambulansya at mga pulis. Naitakbo pa si Alvon sa ospital pero kahit na siya ay naoperahan, binawian pa din ng buhay ang lalaki. Ipinaalam nga ng ospital sa isang police station ang sinapit ni Alvon. At ang mga pulis, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pat agad na nagsimula ng investigasyon. Ayon nga sa mga nakausap na witness ng mga pulis, isang babae ang kausap ng biktima bago ito natagpuan na wala ng buhay sa kalsada. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Alvon ang sinapit ng lalaki. At sinabi nga nila sa mga pulis na alam nilang matagal nang sinasaktan ni Alvon si Melody. Ibinigay nga ng pamilya ng lalaki sa mga pulis ang kuha ng isang CCTV na nagpapakitang sinampal ni Melody si Alvon. Agad nga na itinuring itong ebidensya ng mga pulis at sinimula nilang hanapin si Melody para ito ay makausap. Subalit naging mailap sa mga pulis si Melody. Pero ginamit ng mga pulis ang kanilang intel para mahanap ang babae. At makalipas nga ang isang linggo, natagpuan si Melody kasama ang kalaguyo niya sa isang restaurant. Inabangan nga ng mga pulis ang babae na lumabas ng restaurant. Maya-maya pa, lumabas na nga si Melody ng restaurant at agad siyang inaresto ng mga pulis. At pagdating nga ng mga pulis sa police station, giit naman ni Melody ay wala siyang ginawang mali. At sa puntong ito, dito na lamang nalaman ni Melody na napatay pala niya ang kanyang mister na si Alvon. Nung una, itinanggi nga ng babae ang akusasyon laban sa kanya. At ayon pa kay Melody, matagal na silang hiwalay ni Alvon dahil sinasaktan siya nito. Subalit nang iniharap na kay Melody ang mga ebidensya laban sa kanya, umamin na din ang suspect sa kanyang nagawa. At ayon nga kay Melody, aksidente lamang ang lahat at wala siyang intensyon masaktan si Alvon. Kaya nga kasong murder ang isinampa kay Melody para sa pagpatay niya sa kanyang mister matapos siyang mahuli nito sa akto kasama ang kanyang kalaguyo. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Melody sa isang kulungan. Habang buhay nga na pagkakulong o posibleng hatol na bitay ang maaaring kaharapin ni Melody kung siya ay mapapatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang asawang si Alvon. Para naman sa ating pangalawang kwento, isang dalaga naman ang sobrang na-obsess sa kanyang kasintahan. At dahil nga sa sobrang pagkahumaling niya sa kanyang kasintahan, ito ay nasawi sa kamay mismo ng dalaga. Ang pangalawang kwento naman natin ngayon ay nangyari ng May 3, 2025 sa bansang Indonesia. Alas 9 ng May 3, 2025, nang naalarma ang Majalengka Regional General Hospital sa pagdating ng isang puting kotse. Isang babae nga ang lumabas mula sa sasakyan at sinabing mayroon siyang isusugod sa emergency room. Dali-dali namang dinala ng mga tauhan ng ospital ang lalaki na kasama ng babae papasok sa emergency room. Subalit habang sinusuri ang lalaki, wala na ito talagang buhay. Agad nga nilang dinala ang labi sa morgue. Kakausapin pa sana ng mga tauhan ng ospital ang babaeng nagdala sa lalaki sa ospital pero agad itong nawala. Nagduda nga ang mga staff ng ospital sa tagpo na iyon kaya naman tumawag sila ng mga pulis. Sinimula naman ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng lalaki. At kalaunan, ang biktima nga ay kinilalang si Varhan Ripana, 22 years old, residente ng Majalengka at isang college student. At May 4, 2025 na nagtungo nga ang mga pulis sa bahay ni Varhan para ipaalam sa mga magulang ng binata ang kanyang sinapit. At nang nakita nga ng mga magulang ng lalaki ang kondisyon ng labi nito, inutos nilang sumailalim ang biktima sa isang autopsy. Nakitaan kasi nila si Varhan ng maraming pasa lalo na sa kanyang leeg at balikat. Kaya naman agad na nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad. Una nga nilang inimbestigahan ang babaeng nagdala kay Varhan sa ospital. At ang babae nga na ito ay kinilalang si Amanda Putri Angingari, 21 years old na isang estudyante. Ang araw din na iyon nahanap ng mga pulis ang babaeng si Amanda at dinala ang dalaga sa police station. Kasabay nito, lumabas na nga rin ang resulta ng autopsy sa labi ni Varhan. At ayon nga sa autopsy result,
may tumamang matigas na bagay kay Varhan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At dahil nga dito, nag-focus ang investigasyon ng mga pulis kay Amanda na siya nga ang huling kasama ni Varhan bago ito namatay. Si Amanda nga ay isang dalagang nagmula sa Sanjur. Siya ay nag-aaral ng kursong economics. Sunod nga sa luho si Amanda at lahat ng kanyang gusto ay ibinibigay ng kanyang mga magulang. Kaya naman kahit humiling si Amanda ng kotse, siya ay binibilhan ng kanyang tatay. Si Amanda at Varhan ay nagkakilala nga sa isang universidad. At ang kanilang pagkakaibigan ay lalong lumalim at nagkaroon na ang dalawa ng isang relasyon. Nung una, masaya nga sina Amanda at Varhan sa piling ng isa't isa. Hindi man ito nakikita sa mga larawan pero ayon sa mga kaibigan na magkasintahan, palaging magkasama ang dalawa na parang hindi mapaghiwalay. Halos kay Varhan na umiikot ang buhay ni Amanda dahil mahal na mahal niya ang kanyang kasintahan. Napakaselosa din ni Amanda kapag nakikita niya si Varhan na may kasamang ibang babae o kaklase. Gusto din ng dalaga na lagi niyang ka-chat o ka-video call si Varhan kapag hindi sila magkasama. Minsan din ay kahit may lakad si Varhan kasama ang kanyang mga kaibigan, bigla na lamang susulpot doon si Amanda. Pero tumagal ng 3 taon ang relasyon ni na Amanda at Varhan na ganon ang kanilang setup. Subalit nang bago pa lamang ang relasyon ng magkasintahan, hindi pala aprobado ng pamilya ni Varhan ang pakikipagrelasyon nito kay Amanda. Ilang beses ngang sinabihan si Varhan ng kanyang mga magulang na makipaghiwalay na kay Amanda. Para kasi sa kanila, bad influence ang dalaga dahil alam nilang si Amanda ay spoiled brat. At sa puntong ito, pinag-iisipan na nga din ni Varhan ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil unti-unti na din siyang nasasakal sa relasyon niya kay Amanda. Kaya naman mula noon, naging malamig na ang pakikitungo ni Varhan kay Amanda. Hindi na niya masyadong kinakausap ang dalaga at minsan na lamang siyang nakikipagkita sa kanyang kasintahan. Naramdaman naman ni Amanda ang panlalamig ni Varhan sa kanya, kaya naman sinabi niya sa kanyang mga magulang na pakiusapan nila si Varhan para hindi siya hiwalayan. At April 29, 2025 ng gabi, nang sinundo ni Amanda si Varhan at dinala sa kanilang bahay, kahit na sinabi ni Varhan na meron siyang sakit. Sa bahay nga, kinausap ni Varhan ang mga magulang ni Amanda para ayusin ang kanilang relasyon. Inamin naman ni Varhan sa mga magulang ni Amanda na simula pa lamang talaga ay ayaw na ng kanyang mga magulang kay Amanda. Pinayuhan nga ang magkasintahan ng mga magulang ni Amanda na pag-usapang maigi ang kanilang relasyon. At walang kaalam-alam nga ang mga magulang ni Amanda na si Varhan ay natutulog na sa kanilang bahay. At kinaumagahan, maaga ngang umalis ang mga magulang ni Amanda para mamili ng mga paninda sa kanilang negosyo. At nang nagising na nga ang magkasintahan, nagpaalam na si Varhan kay Amanda na siya ay uuwi na dahil masama ang kanyang pakiramdam na mga oras na iyon. Pero hindi pinayagan ni Amanda na umalis ang kanyang kasintahan sa kanilang bahay. At dito na nga nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Inamin nga ni Varhan sa kanyang kasintahan ang katotohanan na gusto niya na talagang makipaghiwalay dahil nasasakal na siya sa pagiging obsessed sa kanya ni Amanda. At sa galit nga ni Amanda, bigla na lamang niyang sinapak si Varhan ng napakaraming beses. Paulit-ulit nga na sinaktan ng dalaga ang kanyang kasintahan, lalo na sa itaas na bahagi ng katawan nito. Hindi naman nanlaban ang lalaki sa kanyang kasintahan. At paulit-ulit pa ding hinampas ni Amanda si Varhan ng kanyang cellphone. At dahil nga masama ang pakiramdam ni Varhan, hindi siya nakabangon lalo na at sinasaktan pa din siya ni Amanda. Ikinulong nga ni Amanda ang kanyang kasintahan sa kanyang kwarto. At itinuri nga ni Amanda si Varhan na tila preso sa kanilang bahay. At walang kaalam-alam ang mga magulang ng babae sa kanyang ginawa. May 1, 2025, sobrang gutom na gutom at nanghihingi na si Varhan ng gamot sa kanyang kasintahan, subalit hindi siya binigyan ni Amanda ng pagkain at gamot. Sinabi nga ni Varhan na hindi na siya makahinga na maayos na mga oras na iyon, subalit dinedma lamang siya ng kanyang kasintahan.
Bagkos, sinaktan muli ni Amanda ang lalaki nang wala ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. At isang matigas na bagay nga ang ipinalo ni Amanda kay Varhan. At May 2, 2025, nang nakiusap na ang hinang-hina na si Varhan kay Amanda, nahayaan na siyang umuwi. At sa pagkakataon na ito, binigyan ng kakaunting pagkain ni Amanda si Varhan at hinayaan siyang magbanyo saglit. Pero agad ding ibinalik ng babae ang kanyang kasintahan sa kwarto at muli na naman sinaktan ito. At iniwan nga ni Amanda si Varhan sa loob ng kwarto at inilak. At iniwan niya nga ang lalaki na mag-isa sa kanilang bahay. At kinabukasan na nga nang umuwi si Amanda matapos mag-overnight sa bahay ng kanyang kaibigang babae. At pagpasok nga ni Amanda sa loob ng kwarto, napansin niyang hindi na tumutugon si Varhan at tila wala na itong buhay. At dahil wala ngang tao sa kanilang bahay, inilabas na ni Amanda si Varhan sa kanilang bahay. At posibleng dahil nga sa adrenaline rush, kahit na mabigat si Varhan, nagawa ni Amanda na buhatin ang kanyang kasintahan papasok sa kanyang puting kotse. Tinawagan nga ni Amanda ang isa niyang kaibigan at sinabi nga ang kalagayan ni Varhan. Pinayuhan nga si Amanda ng kanyang kaibigan na itakbo sa pinakamalapit na ospital si Varhan. Pero sa ospital, dineklara na nga si Varhan na wala ng buhay. At sa interogasyon nga ng mga pulis kay Amanda, inamin niya ang nangyaring krimen pero git niya hindi niya intensyon patayin si Varhan dahil mahal na mahal niya ang kanyang kasintahan. At sa huli, kinasuhan nga si Amanda ng murder at ikinulong. Hiyang-hiya nga si Amanda sa kanyang nagawa at halos itago ang kanyang muka nang ipinakita siya ng mga pulis sa media. At sa mga larawan nga makikita si Amanda na nagsasagawa ng reenactment ng nagawa niyang krimen. At matapos nga iyon, ikinulong muli si Amanda at maaari siyang maharap sa habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!